Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry laban sa mga fly-by-night na padala centers sa ibang bansa. Ito'y kaugnay ng pagpapadala ng mga balikbayan boxes, lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry at Bureau of Customs sa mga overseas Filipino workers at mga kamag-anak nito na magpadala lamang ng mga balikbayan box sa mga accredited freight forwarders. Lalo ngayong magpapasko at siguradong magsusulputan na naman ng mga fly-by-night na padala centers sa abroad pa lang para makapambiktima. Amin pong sinusiguro na dapat accredited lamang ng DTI ang freight forwarder sa Pilipinas. Sa ngayon po, ito'y makikita rin sa website ng DTI yung pong listahan ng mga door-to-door freight forwarder na otorisado. At maganda po ugnayan namin ng Bureau of Customs na sa ganon, maiwasan na po yung mga suliranin ng nakaraan hinggil po sa mga balikbayan boxes na naambando na dito sa Bureau of Customs at kawawa naman po yung mga pamilya. Paliwanag naman ni Customs Commissioner John Sevilla, 3 araw lamang ay tinatagal ng isang balikbayan box sa kanila. Oras na matanggap ito at mabayaran ng mga kaukulang custom duties and taxes. Kaya inilunsad nito ang online cargo tracker. Yung pwedeng mag 2 days, pwedeng mag 3 days, hindi lang yan diskarte ng customs eh. Diskarte din yan nung forwarder. Handa na ba siyang magbayad? Kompleto bang papeles niya? Makikita nyo naman dun sa tracker namin, nakalagay doon kung anong petsa final sa customs. Okay? Kung bayad na o hindi, at kung release na, kung anong petsa siya nirelease, makikita nyo yung time difference. Karaniwang tumatagal lang daw ang isang bagahe sa kanila kapag may nakikitang irregularidad sa mga ito, hindi agad na idedeklara ng freight forwarders at hindi rin nababayaran agad ang mga tungkulin sa buwis. Okay, paalala lang, okay, hindi namin kayang isa-isahin yung listahan ng bawat recipient. Nakita nyo naman yung container na yan, 400 boxes on average ang laman yan. So hindi namin malilista isa-isa. Ang kinakailangan, kung merong kababayan, kung meron tayong kababayan dyan na gusto niyang i-check nasa customs na ba, na-release na ba ng customs yan, ang kailangan niyang gawin is hingin niya sa kanyang either forwarder sa Amerika o sa Hong Kong o saan pa man, o yung forwarder dito sa Pilipinas, hingin niya yung bill of lading number. Kumpara noong nakarang taon, bumaba na raw ang bilang ng mga reklamo may kaugnayan sa mga balikbayan box. 52 pares ng local at foreign freight forwarders ang blacklisted na ng DTI. 4 na po dito ang nakasuhan, 7 ang na-endorso na sa DOJ para sa kasong estafa at 3 ang pinatatanggalan na ng lisensyang makapagnegosyo. Number 1, hindi natatanggap kasi nag-engage sila sa hindi accredited. No? Number 2 po yung mga pilfered. Pilfered, madali pong ma-mediate dahil ang isang box po na pinakita sa atin kanina, may insurance value yan $200 eh. So nagkakaroon po ng mediation kung magkano yung babayad sa pilferage. No? Kapag dutiable, ay nako, wala po yon. Dapat magbayad ng complete duties and taxes bago lumabas. Pinakamarami pa rin ang reklamo galing sa mga OFW sa Middle East kasunod ang sa Amerika. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.